Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra possible trade scenario, Jamie Malonzo playing rights. Iti-trade na nga ba? Pag-uusapan rin natin sa dulo kung ano nga ba ang nangyayari kay Sunny Steele. Ngayon na walang kupunan si Jamie Malonzo sa Japan, ay marami ang nagtatanong, may chance pa ba na bumalik si Malonzo sa Ginebra? At kung hindi na, ano ba ang possible trade scenario na pwedeng gawin sa kanya? Alam naman natin mga chong na simula nang umalis si Malonzo papunta ng Japan ay parang hindi na naging maganda yung kanyang relasyon sa SMC, lalo na sa Ginebra. Yes mga chong, ayon sa mga insiders, mukhang wala nang balak ang SMC na pabalikin pa si Malonzo. Hindi raw nagustuhan ng management yung biglaan niyang pag-alis kung saan iniwan niya sa ere ang Barangay Ginebra bago magsimula ang season. Pero eto na ngayon ang twist. Agad na na-terminate yung kontrata ni Malonzo sa Japan. At so far, wala pa rin kumukuha sa kanya. At ayon sa mga balibalita, kung sakaling walang team na kumuha sa kanya abroad, ay gusto daw ni Jamie Malonzo na bumalik ng PBA. Pero may malaking problema. Meron siyang kakaharapin na 3-year ban dahil nalabag niya nga yung panibagong rule ng PBA. Isa pa, mukhang wala nang balak ang SMC na saluhin ng kanyang basketball career. So ano na nga lang ba yung option ng Ginebra kay Malonzo? Possible na gamitin nila ang playing rights ni Jamie bilang trade asset. As of now, tahimik ang kampo ng Ginebra. Pero ito nga yung mga scenarios na pwedeng gawin ng Ginebra. Pwede nilang i-trade si Jamie Malonzo papunta ng MVP Group kapalit ni Bobby Ray Parks Jr. Matagal nang narurumor itong si Ray Parks na planong kuhanin ng SMC. As of now, maganda ang itinatakbo nitong si Ray Parks sa Japan. Pero matagal na ring may mga balita na gusto niyang bumalik ng Pinas dahil kasal na nga ito. At ayon sa mga source, mas gusto na niyang makasama ang kanyang pamilya dito sa bansa. Ang problema lang, hawak ng TNT ang kanyang playing rights. At kung matatandaan natin, hindi naging maganda ang hiwalayan nila ng TNT noon. At dito na nga papasok yung possible trade scenario. Parehong kupunan na may problema sa kanilang mga players. SMC doesn't want Jamie Malonzo anymore. At TNT naman, mukhang hindi rin interesado kay Ray Parks. So kung titingnan natin sa papel, pwedeng pwede. Ginebra sends Jamie Malonzo rights sa MVP Group, tapos makukuha nila si Ray Parks. A proven scorer, athletic, may leadership, at pwedeng perfect fit sa sistema ni Coach Tim Cone. Kung mangyari yan, baka ito na yung biggest mid-conference trade na magpapauga sa buong PBA. Isang win-win scenario, babalik sa PBA si Malonzo, makakakuha naman ng fresh start si Ray Parks. Pero eto yung realidad, matuloy man yung trade na yan, meron pa ring 3-year ban nakakaharapin si Jamie Malonzo. Possible na ganun rin si Bobby Ray Parks. Pero knowing SMC at MVP Group, pwedeng-pwede nilang magawan ng paraan. Pwede nilang i-lift yung 3-year ban ni Jamie Malonzo, ganun rin kay Bobby Ray Parks. Recently lang, merong mga players na naban pero nakiusap at naipasok na sa PBA. Gaya na lang ni Larry Muyang sa Converge Fiverexers. Kaya madali lang sa MVP at SMC na ma-lift ang ban kay Malonzo at Bobby Ray Parks sakaling matuloy ang trade na yan. At syempre, pag-usapan din natin ng saglit ang isa pang bagong paborito ng Ginebra fans na si Sunny Steele. Noong laban ng Ginebra sa Dubai kontra San Miguel ay marami ang nakapansin sa baba ng performance ni Steele. 1 point nga lang ang kanyang naitala buong laro. Medyo shocking yan knowing na sa mga past games ng Ginebra, siya ang pinaka-consistent contributor from the bench. Possible na explanation dyan ay maybe off night lang talaga sa Steele o baka rin naninibago sa environment. Ibang klima, ibang oras
at ibang atmosphere kasi sa Dubai. Pero kilala naman natin si Sunny Steele. Napakasipag nga nito at hindi basta-basta sumusuko. Kaya i-expect nyo mga chong, nababawi ito sa mga susunod na laro ng Barangay Ginebra. Sana ay mabigyan pa rin siya ng playing time ni Coach Team Code dahil yan nga yung kailangan ni Steele para makuha ang kanyang rhythm. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa nangyari kay Sunny Steele? Ano rin yung masasabi nyo sa possible trade scenario na gawin ng Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.